Itutuloy ho natin yung pag-aaral natin kay Jesus, yung kanyang mga teaching. Ako'y nabagabag nitong nakaraang 2 linggo. Kasi araw-araw na lamang na ako nakakapagbukas ng balita. No, nakikita ko na laging merong away. Laging merong patayan. Nagulat ako, bata, 12 anyos, magkatipan, di ba? Pinatay ng isang 18 yata anyos dahil lamang sa inggit. No, kawawa yung mga kabataan. 12 anyos, dinala sa isang lugar nung hinayaya nung natagpuan nila, pinagsasaksak yung 2 kabataan. Dahil lamang sa inggit. Dahil lamang sa inis. No? Nakita niyo nangyari sa isang magandang condominium. Alam ko yung condominium na yun eh. Yan yung in-advertise ni Paris Hilton yung Assure. Diyan sa may along South Luzon, meron diyan isang condominium, napaka-maganda siya. Ibig sabihin, hindi mo murahin. No? Meron kasi condominium na medyo mura, ito medyo luxurious. No? Kawawa ho yung 6 na kabataan nagba-basketball. No, wala namang kaaway yun, napagtripan lang siguro. Dahil lamang 59 anyos, pumaba sa lugar na yon, doon nakatira eh. No? Sa galit lang niya, pinagbabaril niya. 2 patay, 4 ang nasa malubhang kalagayan. Mga kapatid, ang dami-dami panoorin niyo yung mga nangyayari news. Bakit sobrang galit ng tao? Amen? Nalulungkot nga ako dahil yung ating nung kultura ngayon, para bang gino-glorify natin, no, yung Facebook, imbis na sana maglapit sa mga tao, siya pa nagiging avenue para mag-away. Di ba? Ilang mag-asawa nang nagulo dyan, magkaibigan, magkapatid, no? Na ang tao para bang ang bilis maggalit, ang bilis mag-alimpuyo yung damdamin. Amen? Tapos mabubuksan mo pa yung mga Facebook o yung mga YouTube, makikita nyo, ang dami-daming views, gino-glorify natin, matanda kung magmura. Sobra. Tuwan-tuwa pa tayo. Matandang babae, matandang lalaki. Di ba? Kumikita pa sa YouTube, sa kanyang pagmumura, sa galit. Di ba? Yung mga vlogs, di ba? Galit dito, galit. Puro galit. Alam niyo, ang mundo natin, we are being, meron pong isang uri ng espiritu. Gusto ko po i-expose ito eh. Sinabi ni Pablo yan eh. Na sa huling panahon, di ba, ang tao magiging makasarili at ang tao yung magiging magagalitin. Magagalitin. Di ba ngayon parang ang daling magalit? Hello? Amen? Kaya nga, merong espiritong kumikilos sa ating bansa eh. I think it's a spirit of rage, spirit of yung tinatawag natin, anger. Amen? Amen? Kaya ito'y babalao sa ating lahat. Sabi ni Pablo, ang kalaban natin hindi dugo at laman. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Maraming tao ngayon ini-influensyan, may nag-uudyok no? May nag-uudyok para galitin ka, para asarin ka, para inisin ka. Sino nakakaranas niyan? Wala ka namang ginagawa, di ba? Kasi ang diablo po ay totoo. Totoong may demonyo na kumikilos para udyukan, tuksuin ang mga tao. At ang namamayani ngayon ay galit. Kita nyo ngayon ang Iran at ang Amerika. Diba? Ngayon may mga nagsasabi, kasi kaya yung Amerika, kaya nilusob ang Iran kasi may inggit, galit, kung ano Kaya kailangan maintindihan natin to. So ngayong umaga, mga kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo ang pag-aaral na ginawa ng Panginoon, yung turo niya sa kanyang mga alagad tungkol sa galit.
It's about anger. And it's about murder. Binasa ng ating kapatid sa aklat ng Mateo, no, makikita ho natin yun. Meron nung binanggit doon ng Panginoon. Pero saan ho ba galing itong binanggit ng ating Panginoon, yung turo niya dito? Ito ho ay tungkol sa sinulat na ni Moses, isa sa mga utos ng Diyos, doon sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 13. Amen? So makikita natin mga kapatid na itong aral ng Panginoon sa chapter 5 ng Mateo ho, ay kabilang doon sa 6 na case study. Case study kasi ito ginawa ni Jesus tungkol sa mga utos ng Diyos. It's about the Torah, the law. No? At dito makikita ninyo, binanggit ni Kristo ang tungkol sa 10 Commandments, hinimay niya ito, 6 lamang. Pero gusto kong pag-aralan natin yung isa. Kasi itong mga turo ng ating Panginoon, nung hinimay niya ang lumang tipan, lalo na ang 10 utos, ipinapakita dito ng Panginoon yung divine wisdom, yung kaalaman kung bakit ito inutos ng Panginoon. Ano ba ang layunin ng Diyos doon sa Old Testament nung ibinigay niya ang 10 utos? What is God's intention? At ano ba ang divine wisdom na nakapaloob doon? Amen? So ngayong umaga, gusto kong buksan natin ang ating mga isipan sa unang turo ni Kristo na binanggit tungkol sa 10 utos. Ito'y makikita natin, no? At alam natin, yung ika-6 na utos. Kasi may mali Yung iba yung commandments, yung 10 commandments, medyo binago yun. Amen? Pero yung original law, makikita nyo, ang ika-6 na utos na ibinigay ng Panginoon ay makikita natin sa Exodus. Ang sabi niya, huwag kang papatay. Period. Huwag kang papatay. Makikita ho natin dito, paano ko ba ito uunawain at paano ko ito i-apply sa aking buhay? Kasi sa original na salita ng Panginoon, ang ginamit pong word dito, lo tirsa. Lo tirsa. Ang ibig sabihin nito, huwag kang papatay. Ibig sabihin, huwag kang kikitil ng buhay unlawfully. Hindi justified. Walang dahilan. Huwag kang papatay. Ibig sabihin, murder. Yung murder talaga ang word dito Yung murder kasi, yun yung pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, intensyon. Hindi yung pagpatay yung sinasabi dito, murder yung pinagplanuhan mo. Parang yung nangyari dun sa sa news nung sa Azure condominium. 'Di ba? Yung matanda, yung 59 years old, no? Ang kwento dun nagagalit yun. Kasi yung kanyang unit, laging nakakasagap ng ingay ng mga nagbabasketball. Ibig sabihin, hindi ito mahirap. Yung matanda, yung 59 years old, hindi mahirap yun. Nakatira doon. Siguro, naiistorbo siya, naipon ng naipon, kaya pinagplanuhan niya. Eto na naman yung mga maingay. Siguro, hindi natin alam. Baka sinaway, in the past, di ba? Baka mga ilang events, pinagsabihan. Siyempre, mga kabataan, naglalaro, doon naman sila nakatira. Di ba? Nagbabasketball sila. So, dumating sa punto, itong matanda, lumabas. Ang masaklap, lumabas siya, may dalang barel. Ibig sabihin, pinagplanuhan. Yun yung binabanggit ng Biblia. Huwag kang papatay. Amen po? Hindi po ito yung sa Amerika, yung tinatawag na manslaughter o tinatawag dito sa Pilipinas na homicide. Di ba yung sisabang na tinatawag na self-defense? Nagipit ka, lumabang ka, napatay mo, hindi yun ang binabanggit ng Biblia. Ang binabanggit ng Biblia, yung pagpatay na pinagpaplanuhan. Yung intention mo, nakitlin yung buhay ng iba dahil sa gusto mong gawin ito. So, pag-aaralan natin mga kapatid, kung ano ang pananaw ni Jesus tungkol sa sa utos ng Diyos na huwag kang papatay. Amen? Amen? Okay. Tingnan natin sa Mateo 21 ng
pangkat 5. In Matthew 5:21, makikita natin dito na si Jesus, siya ang nag-open up nito sa kanyang pagtuturo. Ito po ay diskurso ni Kristo tungkol sa ika-6 na utos ng Diyos na ginawa niya sa harapan ng kanyang mga tagasunod. So ang tinuturuan niya dito, yung mga tagasunod niya, yung disciples niya, yung mga apostol niya. So dito binabanggit niya ang turong ito para maintindihan ng mga apostol kung ano ang mas malalim na kahulugan nito. Hindi lamang yung outward na aksyon, kundi ano yung tinatawag nating inward motive. Yun ang tinutumbok ni Kristo, hindi yung aksyon ng pagpatay, kundi yung motibo, yung intensyon, bakit ka nagmamarder. Amen po? Amen? So makikita natin, sabi ni Kristo, narinig ninyong sinabi sa mga tao noong unang panahon. Amen? Huwag kang papatay at sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay papanagutin sa Sanhedrin. At sino mang magsabing ulul ka, ay mananagot sa impyernong nagliliyab sa apoy. Ang Diyos na pong bahalang magpala sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Dito makikita nyo, ito'y ika-6 na utos. Gusto kong tandaan nyo mga kapatid, ang pagsunod ho natin sa utos ng Diyos ay dapat ho magmula o bumukal mula sa malalim na pagkaunawa ho sa layunin at intensyon ng Diyos. Ibig ko sabihin, meron ho tayong obligasyon na alamin bakit ba ito inutos ng ating Panginoon. Amen? Ano ba yung mas malalim dyan, yung bagsa, huwag kang papatay? Ba't ko sinasabi po ito? Kasi meron isang lalaking mayaman lumapit kay Jesus. Diba? Doon sa Mateo 19. Itong lalaking mayamang ito, ang sabi ng lalaking ito, Lord, paano ba ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Amen? Sabi ni Kristo, sinusunod mo ba yung utos? Diba? Sabi ng lalaki, Panginoon, mula sa pagkabata ko hanggang ngayon, lahat ng utos ng Diyos ay aking sinusunod to the letter. Ginagawa ko yun. Hindi ako pumapatay, hindi ako, di ba? Hindi ako pumatay, hindi ako nangalo niya, hindi ako ganun, hindi ako nagnakaw. Pero may sinabi yung ating Panginoon. Ang sabi niya, ganun ba? Sige, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ano nangyari sa kabataan na yon? Nalungkot. Diba? At ang masama doon, nalungkot yung bata, pero anong ginawa niya? Hindi na siya sumunod sa ating Panginoon. Doon natapos yung encounter niya kay Lord. Imbis na mabago yung buhay niya, nanindigan siya na siya'y sumusunod sa 10 utos. Wala siyang ginagawang masama. Ito ho ang problema ng maraming tao ngayon. Ginagawa natin ang utos ng Diyos to the letter, pero ginagawa natin yon na napakababaw. Hindi natin naintindihan ang malalim na kahulugan kung bakit yon inutos ng Diyos at kung bakit natin ito sinusunod. Kasi kung hindi mo ito alam, hindi mo masusunod ito ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Amen? Kasi may sinabi sa dito. Sabi nung unang panahon, huwag kang papatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, yun, binago niya eh. May tatanong mo pala ako sa inyo. Nung sinabi ba yun ni Kristo, sabi niya sa lumang panahon, huwag kang papatay. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, di ba? Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang napupuot
sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Tanong, kapatid, yung bang utos ng Panginoon sa lumang tipan, in the Ten Commandments, si Kristo ba, kinokontradict niya yung utos na yun sa pamamagitan ng utos na ito, ng bagong utos na ito? Is it contradicting? Or, ang ginagawa ba dito ni Jesus ay ina-uncover niya, nilalantad niya yung kahulugan, yung espiritu ng batas. Kasi merong letter of the law and the spirit of the law. Amen po? Amen? O ito bang utos si Kristo ay nagpapatibay lalo dun sa utos ng Diyos na huwag kang papatay? Sino may idea dyan? Kinokontradict lang ba ni Lord dyan? Just for the sake of contradicting? Or si Lord mismo, ina-uncover niya yung talagang kahulugan nito? Amen? At ang layunin niya, pagtibayin yung kalooban ng Ama kung bakit niya binigay ang 10 utos. Kasi tayo sa bagong tipan, kapatid, sinusunod niyo ba yung 10 utos? Oo! Sa bagong tipan, sinusunod namin. Kaya lang, sa isang panibagong pananaw, mas maganda at malinaw na pananaw. Ano sabi ni Kristo? Ano ang 10 utos? Ito yan. Pero sabi ni Kristo, ito yung utos. Yung buod ng 10 utos. Ano yun? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Di ba? Ito ang pinakadakilang utos. You love God with all of your heart. And then you love your fellow men. Love your neighbor as you love yourself. By obeying this, by doing this, you are obeying, fulfilling the commandment of God. Amen? So kung ikaw, kapatid, minamahal mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, at iniibig mo yung kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, tinutupad mo ang utos ng Diyos sa lumang tipan, at tinutupad mo yung kabuuan, yung buod nito na binigay ni Kristo sa bagong tipan. Amen? Pinulpil lang ni Lord yung 10 Commandments kasi walang makabuo nun. Walang makapulfill nun. At si Kristo ang nagpulfill ng lahat na yun, pati yung 613 Commandments, pinulfill ni Lord yun. Kasi hindi natin kayang sundin. Pero palagay ko sa bagong tipan, dahil sa Espiritu ng Diyos, na binigay niya sa atin, palagay ko naman, kapatid, kaya mong sundin ang utos ng Panginoon. Na ano? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, at buong kaluluwa mo, at ibigin mong kapwa mo katulad mo ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Pero teka, kapatid, ang hirap intindihin nito Ano sinasabi ni Lord dito ngayon? Huwag kang papatay. Diba? Sabi sa lumang tipan, mananagot ka sa hukuman. Pero sinasabi ko sa inyo, sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Makikita nyo dito si Lord, no? Pagkatapos siyang i-acknowledge yung ika-6 na utos na huwag kang papatay, dinala niya ang mga alagad niya sa isang senaryo na ano? Ang sinabi ng Panginoon ganito, pag ikaw pala galit sa kapwa mo, may galit ka sa kapwa mo, o kaya hinihiya mo siya sa publiko, amen? Iniinsulto mo siya, ay para ka na ring nagmarder. Hello? Kasi, makikita niyo dito, meron mo siya binanggit dito na 4 na senaryo Parehas halos ang deklarasyon niyo dito Parang ang sinasabi ni Jesus, yung bang nagkikimkim ka ng galit sa kapwa mo, ay katumbas ng pagpatay. Hello? Parang ang sinasabi ng Panginoon, yung pumatay ka physically ng kapwa mo, at yung magkimkim ka ng galit ng puot sa kapwa mo, sa harapan ng Diyos, parehas lang yun. Hindi ka tanggap-tanggap. Parehas lang yun.
Hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Repulsive before God. See? Sabihin mo, brad, hindi man ako pumapatay. Ang tanong dito, may kinapupuotan ka ba? O ba't tahimik kayo? Kahit hindi ako pumatay physically sa kapwa ko, pero kinapupuotan ko naman sa puso ko yung kapwa ko. I am guilty of violating the sixth commandment of God. Sa harap ng Diyos, yung napupuot ka sa kapwa mo, parang sa mata ng Diyos, mamamatay tao ka. Parang tahimik kayo dyan. Bakit ko ni-expose ito? Kasi ang daming tao ngayon, para bang napaka-normal na magalit ka. Wala namang ginagawa sa'yo. Nabasa mo lang sa Facebook, galit ka na dun. Nagsasalita ka pa. Hello? O kaya naman, kapitbahay mo, wala namang ginagawa. Bakit ba pag lumalabas, kumukulo yung dugo mo? Brad, inaalibadbaran ako. Hindi ko gusto yung tabas ng mukha o hindi ko gusto yung tabas ng ngiti niya. Nagagalit ka. Na-open ka, wala namang ginagawa. Hello? Amen? Mga kapatid, may tanong ako sa inyo. Ano ang common denominator? Ano ang common nang ikaw ay nagagalit, napupuot sa kapwa mo at ikaw ay pumatay? Anong common? Bakit ang Diyos, tinatrato niya ang pagpatay at ang pagkapuot mo sa kapwa mo nang parehas lang? Sino ngayon lang naintindihan nito? Alam mo, gusto ng Panginoon, tayo bilang mga Kristiyano, wala tayong kinapupuotan. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Baka meron kayo. Wala na ho dapat. Hello? Amen? Ito, intrigahin ko kayo. May papakita ko sa inyo. Hinimay ko itong verse na ito kasi hindi nyo maintindihan ito Tingnan nyo, hinimay ko to. 4 yan. Yan. Verse 21. Violation of the law. Ayan, para maintindihan natin. Ano ba ang binviolate? Murder. Yung murder, to kill and alive unlawfully. Ano sa level yan? Yung tinatawag natin yung bigat ng violation. Yan ay direktang violation sa 10 Commandments. Violation sa ika-6 na utos ng Diyos. Amen? Ano ang parusa? Judgment. Hahatulan ka. Nung lumang panahon, ang hatol dyan mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Pag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Di ba ganon? Amen? Kaya dito sa Pilipinas, namamayagpang yung mga kriminal Kasi dito, hindi patas Di ba? Pwede kang makulong, kung mayaman ka, sarap buhay ka pa, di ba? Mamamatay tao ka, drug lord ka, di ba? Masama na. Walang death penalty. Kaya nga yung death penalty, inalis dito sa Pilipinas. Lahat ng mga kriminal tuloy dito nagpupunta kasi walang death penalty. Lahat ng kapitbahay nating bansa, meron. Amen? Okay. So, paano to hinahatulan? Sa korte. Hindi naman basta pinapatay sa lumang tipan, basta ikaw pumatay, papatayin ka agad. Hindi. Merong korte, hinahatulan yon. Nililitis yun. Nililitigate yun. Amen? At pag napatunayan na talagang pinagplanuhan niya, pinatay yung tao, then he will have that penalty of the law. So, sila'y humaharap sa korte. Tingnan yung pangalawa. Magugulat kayo sa judicial system ng Israel. Yung pangalawa, yung nagtatanim ka ng galit, yung meron kang puot. Yung bang galit ka lagi doon sa taong yun. Nag-aanim po yung galit mo. Yung sa level ng Diyos, pangalawa yung mabigat.
Di ba? Ano ang hatol dyan? Judgment din. Sa panahon pala ng Israel, kaya nung panahon ng Israel, yung lumang tipan, yung galit ka sa kapitbahay mo, pag nakikita mo, binabalibag mo yung planggana. Ha? Tapos lahat ng harassment ginagawa mo doon sa taong yun. Haharap ka saan? Sa hukuman. Amen? Haharap ka sa hukuman at hahatulan ka din. You will be judged. Amen? Amen? May karampatang parusa rin. Okay. Pangatlo, verse 22. Ito matindi. Yung public name calling ng raka. Yung raka, ang ibig sabihin ng raka, ikaw wala kang kwentang tao. Wala kang utak. Wala kang halaga. Yung bang paninirang puri. O gawin na lang natin simple. Yung pagchichismis. Slander. Moral defamation sa korte natin. Anong judgment? Alam nyo, pangatlo yan Yung judgment nila, dadaling ka sa Supreme Court. Sa kanila pala, tinan nyo yung pumatay, dun lang sa korte. Pero pag ikaw, nanirampuri ka, nagsalita ka, sinabi mo yung taong yan, naku, nagkakwenta-kwentang taong yan, dinala ka sa hukuman, dinimanda ka, saan ang hukuman? Supreme Court. Grabe, no? Yung pumatay, hindi Supreme Court Amen? Eto, nagsalita ka laban sa kapwa mo, siniraan mo, doon ka sa Sanhedrin, yung tinatawag nilang High Court. Amen? At ikaw ay hahatulan din. Okay? Amen? O, tingnan niyo yung panghuli. Ito dito may intriga kayo. May tatanong kasi ako dito sa inyo Dito sa panghuli, ininsulto mo yung tao. Hindi naman publiko, hindi publiko. Magkarap kayo, ininsulto mo. Minaliit mo. Sabi mo, ulol ka, idiot, moron. Amen? Walang nakakita Wala. Saan napunta? Wala Walang kaso, walang hukuman Amen? Walang hukuman. Eto malupit. Wala ngang hukuman, anong parusa? Impyerno. At saan ang liability mo? Hindi High Court, hindi Supreme Court, hindi Judge, hindi RTC, hindi Court of Appeals. Saan? Sa trono ng Diyos. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, yung lowest na nagawa ko, yung ininsulto ko yung tao, minaliit ko yung tao, bakit yun? Ang parusa doon, impyerno. Sino ngayon tanto naintindihan? Impyerno ang parusa At ang hatol, sa langit, sa trono ng Diyos. Bakit ganun kabigat? Tatanungin ko kayo mga kapatid. Yung pumatay sa hukuman, tama? Yung napuot sa kapwa niya, masama ang trato niya doon sa hukuman. Yung nang slander, nanirang puri sa publiko, sa hukuman din. Bakit yung nang insulto? Wala namang nakakita. Wala namang nakarinig. Sa impyerno ang parusa at ang magpaparusa mismo ang Diyos. Mabigat yung pumatay, di ba? Tama? Mabigat. Pero ba't ang parusa dito? Sa nang insulto, impyerno. Samantalang yun dun sa pumatay, maaaring pitay din, di ba? Pero ba't hindi sinabi impyerno yun? Binitay. O ba't hindi na impyerno? Ngayon, tatanungin ko kayo, bakit? Anong lohika dyan, mga kapatid? Bakit yung murder at saka anger, parehas lang ang parusa. Parehas lang ang liability. Hello? Okay.
parang murder din eh. Pero ito tanong ko, okay, nininsulto kita, binagbayaran ko sa hukuman. Di ba kaya sabi ni Cristo, makipag-ayos ka na? Di ba? Bago dumating sa hukuman. Kasi pag hinatulang ka, huling sentimo, babayaran mo. Di ba? Parang unjust vexation yan eh. Yung unjust vexation, huwag na yung paninirang puri, kulong. Yung kagaya ngayon, yung kaso ni Congressman Sontay, patay yan, di ba? Pakukulong yan. Di ba? Pagbabayaran mo. Bakit yung ininsulto mo yung kapwa mo? Walang nakakita, ha? Walang nakarinig. Maaring asawa mo lang, anak mo lang. Di ba? Impyerno ka. Bakit? Bakit? Bakit, Ming? Brother Ming. Sa puso na. Hindi, pero bakit nga ba? Yan, Mau, bakit? But, dala-dala niya. Nakita niyo? Yung pumatay, may chance pang makahingi ng tawad yun eh. Pero babayaran niya yung kasalanan niya. Tama? Amen? Ang pinaka nakakatakot, hindi ka nga pumapatay, pero sa puso mo, may puot ka hanggang sa dulo ng hininga mo, ni hindi ka nakahingi ng tawad doon. Tama? Sino nga naintindihan to? Ng verse na to. Kaya sabi ni Kristo, yung mang-insulto ka, yung nang-insulto, sabi niya, mananagot sa apoy ng impyerno. Parang mas mabigat yung parusa doon sa nang-insulto kaysa doon sa pumatay. Pero sa totoo lang, sa harap ng Diyos, lahat yun masama. Ang lamang lang yung pumatay at saka yung nanira, yung nagalit sa kapwa niya kasi baka humingi siya ng tawad eh. Kasi sabi ni Kristo, kung may away ka, bago kayo dumating sa hukuman, aregluhin mo na. Di ba? Humingi ka na ng tawad. Humingi ka na ng apology para pagdating sa hukuman, sabihin ng tao, pinapatawad ko na to eh. Di ba? Sino may naintindihan ngayon? Ngayon, eto na. Nakita nyo ha? Eto yung pumatay, eto yung nang insulto, eto yung nang chismis. Di ba? Eto yung may puot, eto yung nagalit. Anong common sa apat na yan? Anong meron sila? Lahat sila meron eh. Lahat sila meron. Anong meron tong apat na ito? Anong connection nitong apat na ito? Ayan na, yung sinasabi ng kapatid natin. Alam niyo anong connection nito? Lahat sila nanggaling sa isang pinanggalingan. Lahat. Yung pumatay, yung napuot sa kapwa niya, yung nang slander, ng chismis, di ba? Nanira, at yung nang insulto, yung nagkimkim ng galit. Lahat sila, iisa ang pinanggalingan. Ano kung saan? Sa puso. Lahat ito, sa puso. Ito ang nakalimutan ng maraming mananampalataya. Ito ang nakalimutan ng mga tao. Kaya inutos ng Diyos yan kasi makikita nyo sa Biblia kung gaano kahalaga ang ating mga puso. Sabi ng Proverbs chapter 4, ang sabi, above everything else. Pag sinabi mong above everything else, higit sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, higit sa lahat. Bantayan mo ang iyong puso. Bakit? Bakit? Because it is the source of life's consequences. Ano yung sabihin source of life's consequences? Yung mangyayari sa buhay mo, dahil yan sa laman ng puso mo. Kung meron kang dapat pagsisihan dahil yung puso mo ang nasunod, hindi mo binantayan.
Yung life's consequences, kung maganda man ito, ganun din, maganda ang kinahinatnan. Kung masama ito, everything springs from our heart. Amen? Amen? Kaya pala sabi ni Kristo sa Mateo 5, pinagpala, masaya, yung merong busilak na puso. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen? Busilak na puso. Ano ba yung busilak na puso? Alam nyo, ano yun? Yun yung tao na hindi mapagtanim, walang maraming kinikimkim sa puso niya. Hello? Hello? Sabi ni Pablo sa Hebreo, watch out, brothers. Hebrews 3, verse 12. Watch out, brothers, so that there will not be in you any of an evil heart. May pusong evil, masama, lacking trust, walang pagtitiwala, which could lead you to apostatize from the living God. Mag-ingat daw ho tayo mga kapatid, kung ang puso natin, masyadong mapagduda. Yung bang puso na, yung bang laging tamang hinala. Gusto niyo bang makasama yung taong ganun? Ha? Kumakain kayong dalawa, may tamang hinala na yun sa'yo. May I go out ka lang, may inaiisip na. It's an evil heart. Yung bang lahat ay may mali siya, lahat may iniisip sa kapwa niya. Ba't bigla kayong tumahimik? Bantayan ho natin. It's an evil heart. A heart that lacks trust. Yung wala talaga. Sabi ng Panginoon in Matthew 15, but what comes out of your mouth, kung ano daw lumalabas sa bibig natin is actually coming from our heart. Amen? Hindi totoo yung kantang tulak ng bibig. Kanta lang yun. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Amen? Ang sinasabi po ng Biblia, kung ano daw lumalabas sa bibig mo, galing sa puso mo, at yun ang nagpaparumi sa'yo. Amen? For out of the heart comes forth wicked thoughts. Mula sa puso nagmumula ang mga masamang pag-iisip, murder, adultery, and other kinds of sexual immorality, theft, pagnanakaw, lies, pagsisinungaling, slander, paninirang puri. These are what really makes a person unclean. But eating without doing, ito yung paghuhugas ng kamay does not make a person unclean. Mga kapatid, madaling magkunwari eh. Tama? Pero, ito, masdan nyo. Yung puso natin, konektado sa bibig natin. Hello? Kaya yung mga chismosa, murderer yan eh. Murderer. Gustong-gusto siraan yung kapwa niya, that's murder. It comes from your heart. Amen? Sabi nga ni Jeremiah, the heart is more deceitful than anything else and mortally sick. Who can fathom it? Yung puso daw natin mapanlin lang eh. Kaya kailangan babantayan mo. Kaya nga tayo kay Kristo, binabago niya tayo, hinuhugasan niya tayo, nililinis niya tayo, binabago niya tayo. Amen? Kasi mula nung magkasala yung unang mga magulang natin, minana na natin yung makasalanang tendency ng buhay natin, nahiwalay na kasi sa Diyos eh. Naging mortal eh. Amen? Kaya pala si Haring David na nalangin, create in me a clean heart, O God. Yun eh. Si Haring David, napakalapit na sa Diyos, nananalangin, Panginoon, lumikha ka ng malinis na puso sa akin. Renew a right spirit in me. Hindi mo kayang baguhin sarili mo, pero si Lord kaya kanyang baguhin. Yun naman ang magandang balita. Kaya nga ako, lahat ng pagtsatsaga, sinabi ko na sa sarili ko eh. Kasi, ang gawain ng Panginoon, kagaya nating lahat, hindi ko kaya kayong baguhin.
Ang Diyos lang ang kayang magbago sa atin. Ang kaya ko lang sabihin ko sa inyong katotohanan, ang salita ng Diyos kasi yun ang magbabago sa ating isipan at sa ating puso. Amen? Sabi ng Panginoon, keep watch on yourselves. Your hearts will become dulled by carousing, drunkenness, and the worries of everyday living, and that they will be sprung up suddenly like a trap. Kaya babantayan mo yung puso mo eh. Magiging mapurol daw ito eh. Sa lahat ng mga kalayawan ng mundong ito, sa mga paglalasing, sa mga pag-aalala ng buhay, yung pagiging aligaga. Hayaan niyo mga kapatid, sa mga araw na darating, ay bubuksan ko sa inyo ang isang katuruan na palagay ko panahon na maintindihan ninyo. Kaya nga tindig ko, ba't ganun si Brother Harry? Kasi ang Biblia po ay tinuturing ko na parang isang konstitusyon nito eh. Na tayo'y nasa kaharian ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay kanyang batas at ang mga batas na ito at prinsipyo, kapag naipamuhay natin, yung biyaya ng Diyos, kakambal na yun. Kaya nga sabi ni Kristo, bakit kayo nag-aalala kung anong kakainin ninyo? Actually, kung kilala mo ang Panginoon, sagot ka na niya. Hindi ka niya pababayaang magutom. Hindi ka niya iiwan ng luhaan, gagawa ang Panginoon kung ikaw ay naka-align. Pero yung puso mo, kailangang i-align mo sa Diyos. Ang issue talaga dito, kapatid, puso natin eh. Amen? Amen? Okay. Sabi mo, Brad, doon ang gagaling. Doon ang gagaling. Pero ano ba talaga ang pinag-uugatan nun? Alam niyo kung anong meron sa puso natin na dapat bantayan niyo? Amen? In-identify ko saan ang gagaling sa puso. Pero anong ugat nito? Anong pinag-uugatan nito? Alam niyo kung ano? Hindi ito pinapansin masyado. Pero ito ho yung sinasabi ni, I think in the book of Ezekiel yata, o Jeremiah, sinabi niya, watch out for the little foxes. Tingnan niyo yung maliliit na mga ano yung fox sa Tagalog? Lobo. Hindi yung lobong lumilipad, yung lobo. Amen? Okay. Anong root cause? Sino may alam? Kapatid, puso. Alam mo na, yan ang koneksyon ng 4, puso. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong meron sa puso? Bakit pumapatay? Bakit napupuot? Bakit naninirang puri? Ba't nanginsulto? Anong meron sa puso na dapat matanggal sa atin, maalis? Anong meron? Sirit na? O sa dulo, meron kayo naisip? Anong meron sa puso? Inggit. Ano pa? Galit. Ano pa? Alam niyo kung ano? Ito, hindi niyo naiisip to. Pero nasa Biblia. Alam niyo kung ano? Ayan na. Sige, buksan mo ng Aaron. Ang pinagmumulan nito, alam niyo kung ano? Yung attitude ng puso natin na tinatawag na contempt. Ano yung contempt? Sa korte, di ba? Pag ikaw kinontempt, ibig sabihin, wala kang respeto. Hinahamak mo yung huwes. Hinihiya mo yung protocol, yung di ba, yung sistema ng korte. May decorum yun eh. Di ba? Pag nagsasalita yung huwes, sino po nakapunta na sa isang huwes? Sino naka-attend na? Ay, hindi kayo naka-attend? Hindi ba kayo na-demanda? Ako, naka-attend na ako. Umattend ako bilang witness. Nakakatakot sa korte, ha? Amen? Kailangan pag sumagot ka doon, opo. Di ba? Hindi ka pwede. Hindi mo pwede sagutin ng pabalabag. Amen? Amen? Ano yung contempt? Ano yung sa Tagalog nilagay ko eh? Alam niyo kung ano? Yung attitude na mapanghamak. Aray. Doon nagmumula yung mapanghamak, yung attitude mo na parang mas magaling ka kaysa doon, mas mataas ka kaysa sa kanya, mas marunong ka, mas maganda ka, mas mabait ka, mas malago ka. Ba't tahimik kayo? Ano yung ba't kayo tahimik?
Kasi ginagawa natin yun eh. Hinahamak mo. Mapanghamak. May attitude tayong ganun. Yung dinidevalue mo yung buhay ng kapwa mo. Yung bang, kung bigyan mo siya ng halaga, kung bibigyan mo ng, kumbaga lalagyan mo ng price tag, halimbawa ko, itong isa maayos ang damit, ganito. Tapos itong isa medyo gusgusin. Ha? Ito mas pogi-pogi. Ito medyo snappy. Haggard. Tapos nasa lubong mo parehas. Anong trato mo dito at dito? Wala yan. Mapanghamak. Dinidevalue mo yung buhay ng kapwa mo. Tandaan nyo, lahat po tayo ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos. Everyone sa mundong ito. We are all created in the image and likeness of God. Kaya pag nakita mo yung kapwa mo dyan, mayaman yan, mahirap, anumang kalagayan, all of us, we were all given that image in us of God. Kasi yung espiritong buhay na nandyan, galing sa Diyos yun eh. It's a part of God. Nasa Kanya. Yung paghahamak po ay nakakatakot to. Sa encyclopedia, ang sabi dito, contempt is a feeling of disdain or scorn towards other. A condition of the heart that the Bible warns against. Ano ito? Yung bang meron kang, anong tawag doon? Yung prejudice ka agad sa kanya? Meron ka agad na conclusion? Itong taong to, ganito. Ito pa yung attitude na nagdadala sa atin na magkaroon ng pride. Pride. Kaya ka may pride kasi meron kang contempt sa heart mo. Aray. Amen? Meron kang contempt, nagkakaroon ka ng pride at nagkakaroon ka ng kawalan ng pag-ibig sa kapwa mo, contrary sa turo ni Kristo. Ito yung nagdadala kaya nagkakaroon ng division sa church, sa pamilya, sa komunidad, sa trabaho, saan man dako. Pag meron kang contempt, yan yung nagkikreate para nagkakaroon ka ng division eh. Nagkakaroon ka ng pride. Amen? Nagkakaroon ka ng kawalan ng pag-ibig, yung itatawag na apathy. Wala akong pakialam sa'yo. Kaya ka walang pakialam kasi meron kang contempt. Ang tingin mo, hindi siya karapat-dapat na pagtratuhan mo ng maayos. Hindi siya karapat-dapat respetuhin. Hindi siya karapat-dapat pahalagahan. Mga kapatid, hindi yun ang tinuro ni Kristo. Yung meron kang feeling ng dislike, yung bang hindi mo gusto, to the point na nilulook down mo, tinitinan mo ng hindi patas, tinatrato mo ng hindi patas, dinidisrespect mo. Wala ho dapat yan sa Kristiyano. Kaya nga dito sa atin, lahat ho tayo dito pantay-pantay, magkakapatid. Kung may kapatid kang mayaman, may kapatid kang mayaman, pare-parehas yan. Magkakapatid tayo. Walang pagtatangi. Di ba ang Diyos walang pagtatangi? Pag nagbigay siya ng ulan, hindi lang sa mabubuti, pati sa mga masasama. Hello? Titingnan ko ano sabi ni Lord dito. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa kung maihag lamang ang kanyang kundi maihag lamang ang kanyang puso. Pagka ang masama ay dumarating din naman ang paghamak. Tingnan nyo ha, yung masama, andun yung paghamak at kasama ng kutya at pagduduwahagi. Ano yung pagduwahagi? Yung division, yung pagkakawatak-watak. Amen? Amen? Mga kapatid, tatanungin ko kayo, anong clue pag ako'y may contempt sa puso ko? Anong clue? Tandaan nyo, nag-aaral mo tayo dito eh. Anong kapatid ang pahiwatig? Ebidensya na meron akong contempt sa puso ko.
Alam ko ano-ano? Yung sarcastic ka. Ano yung sarcastic? Pabalabag ka. Tatanong mo, sister, ano ba oras na? Yan, tumingin ka sa relo. Kaya ka nga tinatanong kasi may relo ka eh. Yung sarcastic, yung trato mo, ngitian mo yung kapatid mo, ngingiti ka, nakangiti isa eh. Nakuha niyo po ibig sabihin, yung trato mo, sarcastic ka, meron kang konti, lagi kang, ito yun, meron kang laging kritisismo. Ingatan mo natin. Yan ang pinagmumulan ng murder. Yan ang pinagmumulan ng insulto. Yan ang pinagmumulan ng puot. Yan ang pinagmumulan ng pagsabi mo sa tao, ulol ka. Di ba? Hello? Amen? Ano pa? Yung mata na umiikot, buti eh. Si Manang Lolit yan lang yung sikat dyan eh. Kilala niyo si Manang Lolit? Oh. Yun yung paaminin. Si Manang Lolit, yung kasabay nila, Joey De Leon, tsaka nila. Hindi ba din? Pag tumingin, yung mata umiikot-ikot. Marunong ba kayo paikot-ikot? Yung hindi kayang tumingin ng diretso, Amen? Amen? Yung bang may make face, usap kayo ganyan, biglang. Di ba? Nagiging plastic ka tuloy eh. Contempt. Contempt is devaluing another person. Yung contempt po, meron tong tinatawag na mocking behavior. Yung behavior mo, minamak mo. Lahat ng gagawin niya, ang pinapansin mo, ay hindi yan, mali yan, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo kayang palagpasin yun. Ewan ko, sana tayo mga Kristiyano, kung kaya mo lang palagpasin yung may konting, sabi mo, may konting pagka-bruise yung isang kapatid, kaya mo palagpasin. Di ba? It means you don't have contempt in your heart. Hello? In fact, sabi ni Cristo in Matthew chapter 5, you have heard that our fathers were told, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies. Pray for those who persecute you. Then you will become children of the Father in heaven. For He makes His sun shine on the good and the bad people alike. Nakita nyo? Pinapasikat daw ng Ama ang araw sa mabuti at masama, and He sends rain to the righteous and the unrighteous. Napakabuti ng Diyos. Amen? Kayang palagpasin ng Diyos yun, no? Sipin mo, sama-sama niya. Hindi ko kaya paulanin yan. Uulan dito sa lugar na to, doon sa kapitbahay, hindi. Ginagawa ba ng Diyos yun? Hindi, pinapadala niya sa lahat because of His goodness of heart. Amen? May natututunan mo kayo? Ha? Alam niyo, pag ang feeling mo, superior ka, resentful ka, yung laging konting ka, masyado mong binibigyan wag, mga kapatid, usapan to bilang magkakapatid, ha. Yung bang ugali mo na konting masyado mong ini-issue. Pakaburara niya. Ganyan. Naliko lang yung kutsara ng konti, nahulog kaya. Hindi mo na kayang palagpasin. Ba't hindi mo damputin? Mga kapatid, ito po yung resulta ko kasi madalas yung meron tayong... Ito, sa totoo lang tapatan tayo. Yung pagiging contemptuous, meron ka kasing conflict na hindi mo sinisettle. Yun ang totoo. Defensive ka eh. Kaya ka ganyan. Meron kang issue na hindi mo sinisettle sa kapwa mo. At saka, minsan meron kang emotional need na hindi natutupad. Kaya yung inis mo, nilalabas mo sa kapwa mo. Yung iba, ayaw nang tumingin sa akin. Titignan na yung oras. Hanggang naman ni Brother Aaron. Hindi pa tapusin. Ano yung mga kapatid, kaya ako sinasabi to sa inyo, napaka-importante po nito. Kasi pag minaliit ko ang kapwa ko, alam niyo sino inaatake ko?
Ha? Pag minaliit ko ang kapwa ko, sino inaatake ko? Sino? Di ba ang Diyos? Kasi ang Diyos ang lumikha sa kanya eh. Amen? Amen? Kaya ho, ito, sa tingin ng Diyos, inaatake mo siya eh. At pag nagsalita ka pa, minamarder mo, inaatake mo ang Diyos, siyang gumawa niyan eh. Amen? Alam nyo kasi yung pagpatay, sa totoo lang, yung murder, ito na yung pinaka-ultimate statement eh. Ayan na yung pinaka-ultimate na pahayag ng ano, na sa mata ng taong ito, walang halaga yung buhay nito, kaya pinatay ko. Tama? Yung murder na pinagplano. Kaya ako papatayin niya kasi walang halaga sa akin yung buhay niya. Amen? Kaya ho yun ay atake sa Diyos. Amen? Amen? So, ganun din yung kung galit ako sa taong ito, napuputak sa kanya, sinasabi ko, walang halaga sa akin yan, kaya ganyan, sinisira ko yan. Kung chinichismis ko siya, ini-slander ko siya, ganun din yung sinasabi ko, kaya ko itong ginagawa, walang halaga sa akin yung taong yan. Kung iniinsulto ko yung kapwa ko, kahit walang nakakakita, iniinsulto ko, sinasabi ko dito sa asawa ko, iniinsulto ko, kasi minamaliit ko yan. Yan tao yan, walang halaga sa akin. Pag ginawa ko yon, inaatake ko ang Diyos na gumawa sa Kanya. Para mo na sinabi, wala kang kwenta, Lord eh. Ginawa mo yung tao yan, kaya tatapusin ko yan. Wawasakin ko yan. Amen? 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 Okay. Antidote. Ayan. O yan. Huwag niyo sabihin, puro sermon lang gagawin ko. Amen? Ano ang gagawin ko, brad? Ano antidote? Ito, bilisan ko lang. Total, meron naman kayo lahat ng kopya nito. Ang una po, simple. Yung contempt, paano ko sasagutin yan? Paano ko tutugunan? Paano ko pag-iilumin yan? Simple lang. Seek reconciliation. Makipag-ayos ka doon. Ayusin mo yung trato mo sa kanya. Mag-reconcile kayo. Embrace mo sila. Embrace the community of believers. Nakalagay sa Hebrews 10. Let us keep paying attention to one another. Pahalagahan natin ang bawat kapatid. Amen? Ano pa ho? Be aware that we are in the last days. Ayan. Tandaan nyo, nasa huling panahon na tayo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Nakalagay sa 2 Timoteo. Amen? Ano pa? Makikita natin yung pagsunod natin sa halimbawa ng ating Panginoon. Follow the example of Christ. Cultivate humility. I-practice yung pagpapakumbaba. I-practice natin yung pag-ibig at pagpapatawad. Kaya yung pagpapatawad, napaka-importante. Amen? Amen? Kung magagawa natin itong lahat ng ito, magagawa natin lahat ng ito, mga kapatid, nilalabanan natin at sinasawatan natin yung contempt na namumuo sa puso natin. Amen? Sana ngayong umaga, mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, pag-isipan natin nito. Teka, Brad, paano kung magalit ako? Nangiinis eh. Sino nakakaranas yan? Dada-dada. Ininis ako eh. Wala nga akong ginagawa. Talagang pinilit ko na eh. Pero nangiinis pa rin. Anong gagawin ko? Pwede ba akong magalit? Tanong. Sino nagsasabing pwede akong magalit? Sino nagsabing hindi ako pwede magalit? Wala pa rin. Wala man na nagtataas ng kamay. Sinong hindi alam? Okay. Kapatid, pwede ba akong magalit? Efeso 4. Nakita nyo? Efeso 4. Kung magalit man kayo, ay, napahinga na rin ako. Pwede pala ako magalit. Pero, kung magalit man kayo, huwag kayong, kapatid, paano yun? Magagalit ako pero hindi ako magkakasala.
May kasunod kasi, ayan na oh. Paano kung di magkakasala? Huwag niyong hayaan na lumipas ang araw, nagalit pa rin kayo. Hello? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. Yung pala pwede akong magalit, hindi akong magkakasala. Kung hindi ko hayaang lumipas ang araw, nagalit pa rin ako. Kung hindi ko bibigyan si Satanas ng pagkakataon, paano? Yung pagsasalita ko. Hindi ako magsasalita ng masama. Minsan may mga pastor, sumpain ka. Tinanong lang yung pastor, nagalit. Touch not my anointed. Ang sumpa darating sa'yo. You are not supposed to do that. Amen? Amen? Mga kapatid, sabi dito, Santiago 4, mga kapatid, huwag ninyong siraan ang isa't isa. Ang naninira o mahatol sa kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. At kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagapagtupad dito kundi isa ka ng hukom. Ngunit ang Diyos lang ang nagbibigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Contempt. Yung taong judgmental, may contempt. Diba? May palabas yan May contest pa nga yan Kung judgmental ka Diba? Mga kapatid, pwede akong magalit. Pero hindi ko hayaan lubugan ng araw, nagalit pa rin ako. Pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, kapatid, practicein mo yan Practicein mo. Amen? Amen? Alam niyo ako, di ba, nagkahanap buhay kami. Naging presidente ang kumpanya Ako na mamahala nung isa na. Yung mga tao, pasaway. Ano ginagawa ko? Brad, hindi ka ba nagagalit? Nagagalit ako. Oo. Totoo yan, alam na miss ko yan. Kasi yung pamangkin niya, tauhan ko Nagagalit ako. Pero pagkatapos kong magalit, bago mag-alas 5, titiyakin ko, hindi na ako galit. Paano kong ginagawa? Simple lang. Bababaan ko sila. Kumusta na kayo? Bukas ganito, ganyan. Kung medyo meron akong pera, paso-soft drinks ko yung mga yan. Para sasabihin ko, okay, huwag na kayong mag-aalala. Kaya ako lang sinabi kasi ganito, ganyan. Wala yun. Kasi siyempre, pag-iisipin, pag-iinitan mo na Hindi yung nagagalit. Kasi may kasama ako sa kumpanya, iba Pag nagalit siya, mga 1 linggo yun. Minsan 1 buwan, galit pa rin. Lahat ng galaw, tinitignan. May contempt Amen? Patawarin nyo na. Teka, Brad, forgive and forget. Hindi mo pwedeng i-forget. Sa totoo lang. You forgive and you do not forget. What you do is yung bagay na ginawa niya, hindi mo na dinadata sa kanya. Kasi hindi mo naman na-erase sa isipan mo yun Pero pwede mong sawatain yun. Na wala kang contempt. Contempt. Ba't ganyan tingin nyo sa akin? Para bang... May natutunan mo kayo? So yung murder, at saka yung puot, at saka yung pangiinsulto, at saka yung pagchichismis, paninirang puri, iisa lang yan sa harapan ng Diyos. Yun ang tinuturo ni Kristo. Ang mahirap, yung sinabi kanina, tama si Sister Pao Yung nainsulto ka, nang iinsulto ka, nagtatanim ka, hindi mo nga sinasabihan yung mga sa kapitbahay mo, pero sa puso mo kumukulo naman. Ang mahirap, kamatayan mo yan.
hindi mo pagsisihan. Di ba? Pagharap mo sa Diyos, sasabihin ng Lord, murderer. Lord, wala naman akong pinatay ah. Hindi naman ako ng murder. Sasabihin, tingnan mo yung screen. Ayan oh. Puot na puot ka. Matanda ka na mula pa. Yung tatay mo, namatay na. Hanggang ngayon, yung puot mo, yung ano mo, andun pa rin. Hello? Yung galit mo, nandun pa rin. Sino dito pag nagalit, kahit 10 taon, kaya niya? Ibang hirap nun. Brad, paano kung wala? Patawarin mo sa puso mo. If may opportunity ipakita mo sa kanya, wala kang galit. Pag may opportunity na, ipakita mo. Pero magsimula sa iyo, wala kang galit. Hello? Ang saya-saya. Pag ganun, masarap matulog. Di ba? Amen? Sino dito gusto matulog ng masarap? Kahit hindi kutso na higaan mo, kahit wala kang aircon, di ba? Kung ang puso mo, wala kang bit-bit na maraming baggage sa puso mo. Ang saya-saya. Natutunan mo kayo? Amen? Sana ngayong umaga ho, aalis tayo sa lugar na ito. Kung meron kayong kinaiinisan, please lang, pakawalan nyo na. Amen? Pakawalan nyo na. At sasabihin ko sa inyo, susubukin kayo. Bakit? Baka pag uwi nyo, masalubong nyo. Pag umikot yung mata mo, amen? Amen? Amen po? Kapatid, pakawalan nyo na. Masarap ang buhay na masaya. Amen? Tayo po yung mga mananampalataya, pinalaya na tayo ni Kristo. Ang sinumang pinalaya ni Kristo ay totoong malaya na. Amen? Amen. Sana may natutunan ho tayong lahat. Tayo po tumayo.